Sabi mo sa akin na mahal mo ako, tapos yung nangyari, wala lang. Virgin ka ba? Ano naman tayo nag-enjoy ah? Habang nasa daan si Tyrone ay tinawagan siya ni Freddie para ipaalam na mukhang alam na nila Iris na malaki ang nawawalang pera, sabay binalaan niyang wag na niyang ituloy ang pagalis niya at hindi na rin niya ito masasamahan dahil delikado na sila na baka papatayin silang lahat kung malalaman nilang sila ang kumuha ng pera sa kumpanya. Habang nakailang tawag na si Jasmine kay Tyrone pero hindi siya sinasagot, kaya agad na naman siyang pinaalalahanan ni Aling Rosita dahil nakuha ni Tyrone ang gusto niya, kaya naglaho na parang bula na nanindigan naman ang dalaga na ayaw niyang maniwala dahil baka may nangyari, pero mas nagalit lang ang nanay niya dahil ayaw niyang makinig sa kanya. Galit na galit naman si Irish dahil hindi alam ng mga tao niya kung sino ang kumuha sa pera, na bigla na lang naglaho na agad namang sinaad ni Freddie na si Stephanie ang may gawa dahil bigla na lang siyang nag-resign na nalaman niyang nasa Amerika na ang dalaga kasama ng boyfriend niya, pero galit na tinanong ni Iris kung papaano siya nagka-access sa 23 milyon, sabay sinumbat niya kay Freddie na siya ang may access sa finance nang saktong dumating si Tyrone at sinabi niyang hindi lang 23 million ang nawawala kundi more than 50 million, kaya agad tinanong ni Patrick kung papaano yun nailabas sa building nila, na agad namang pinaliwanag ni Lily na may access ang kumuha. Sinaad ni Tyrone na siya na ang mag-iimbestiga, pero umalma si Iris at si Harry ang inutusan niya na mag-imbestiga dahil siya ang head ng security, kaya wala nang nagawa pa si Tyrone, lalo na nang galit na sinabi ni Iris na ayaw niyang niloloko siya. Nang umuwi si Tyrone ay nag-hotbath ito habang umiinom, nang saktong magsiswimming din si Iris, kaya agad niyang kinuha ang glass of wine ng asawa niya at ininom niya ito. Sabay tinanong niya kung may balita siya kay Stephanie, kaya sinumbat ni Tyrone na kay Harry niya ito pinagawa, kaya hindi na niya pinakailaman pa, na pinaliwanag naman ng asawa niya na iniisip lang niya ang kapakanan niya. Sabay hinalikan niya si Tyrone pero iniwasan niya ito at umalis na, kaya na bad trip si Iris. Kinaumagahan ay maagang pumasok si Tyrone na dumiretso siya sa secret room nila na imbakan ng pera ng kumpanya, nang saktong dumating din si Iris, kaya nagtaka ito dahil maaga siyang pumasok, kaya nag-usap sila ng masinsinan, na agad namang tinanong na Iris kung masama ang loob niya sa kanya, lalo't hindi biro yung nawawalang pera. Agad sinumbat ni Tyrone na bakit sasama ang loob niya, lalo't si Iris ang CEO, kaya naiintindihan niya kung may magagalit sa 50 milyon na nawawala. Agad namang sinumbat ng asawa niya na close sila ni Stephanie, kaya tinanong niya kung nasaan, sabay tinanong niya din kung babae niya ang dalaga dahil ginagawa niya lahat para mag-work out yung marriage nila, na sinumbat pa niyang dahil hindi ba siya mabigyan ng anak o baka insecure si Tyrone dahil siya ang CEO, kaya mas uminit naman ang ulo ni Tyrone na sinabihan niya at nakiusap pa kay Iris na pirmahan niya yung annulment paper nila, pero pasigaw na sinabi ni Iris na hindi niya yon pipirmahan dahil kasal sila at kesa mapunta siya sa iba ay mamatay na silang lahat, sabay umalis na ito. Dahil sa mga nangyayari ay binili ni Iris si Harry na sundan niya si Tyrone at alamin niya kung saan siya nagpupunta. Habang nanggigil naman si Jasmine sa boxing bag niya ay biglang sumakit yung puso niya, kaya agad silang nagpa-check up ni Aling Rosita, na nagulat sila nang sabihin ng OB na 3 months na buntis ang dalaga. Nang pauwi na sila ay sinabihan ni Jasmine ang nanay niya na may pupuntahan lang muna ito dahil gusto niyang mapag-isa, at sakto nag-text si Tyrone na magkikita silang dalawa sa kanilang tagpuan. Agad sinumbat ng dalaga na ilang buwan siyang hindi nagparamdam, na hindi man lang niya sinasagot yung cellphone niya, na nagpanggap naman si Tyrone na hindi niya mahal ang dalaga at hindi naging sila, na kahit may nangyari sa kanilang dalawa
ay hindi nila pwedeng bigyan ng ibig sabihin. Sabay sinabihan niya ang dalaga na pareho nilang ginusto ang nangyari. Sabay tinanong niya kung virgin pa ito, kaya sinampal siya na agad namang sinabihan ni Tyrone na nagpunta siya doon para sabihing hindi na siya babalik at wag siyang mahalin ni Jasmine dahil tapos na sila. Na mas humagulgol ang dalaga nang paalis na si Tyrone, na umiyak din ito sa sasakyan niya, lalo na nang makita niyang nasaktan niya si Jasmine pero kailangan niyang gawin para sa kaligtasan ng dalaga. Umuwing luhaan si Jasmine pero nagulat siya nang lumabas siya sa bahay nila kinagabihan ay may isang bag na naglalaman ng napakadaming pera na iniwan ni Tyrone. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Lavender Fields dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.